follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong magandang marker na pinadala ng ating katiyats. At bago natin ito i-analyze, ako'y mag-shoutout muna. Alright, shoutout tayo kina Panggo Sylvester, Green Discovery Channel, Elmer Luzano, Yolanda Galang. Shoutout din kay Jero Mendoza, kay Joe Mills, Madjihan. Shoutout kay Amori Alvarez, kay Alexander Hubay, kay Glenn Mario, Torio Bulsao, Chris Awili. At shoutout din kay Lynn Marinduque, Vince Biocama, Elvin Famaran, Bukidnon TH, Desiderio Lamsin, at kay Robert Cabonilas at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan. Shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ito yung site ng ating katiyats at meron siyang nakitang magandang marker. Kaya ito ang ating i-analyze ngayon at panoorin muna natin ang video. Kauban ani niya nga bato. Bato mani yang mga sir mga kabuok yung bangag kani ini yang kuan na po bangag dito sa tubig ini siya. Ini siya sistema sir. Ini ang dagway sa bato nga nagpatong sa babaw. Mga bangag na diha. Una yang sistema sa bato diri. Una ang sistema. Ano nga dako nga bangag nasa ganay nga bangag apit siya ganay kay nga bangag diri kung man-made pa ni o kinaiyahan kaya wala pa ni nga ito apoy dakong bato dito ito nga dako nga bato ang highway kura na highway na unahan sa may balay highway na national highway na Davao to Butuan Bayugan Tris. Okay, ito yung marker ng ating katiyats na nasa likuran ng kanyang bahay. At sa tingin ko'y man-made ito dahil merong paulit-ulit na pattern. Katulad nito, merong malaki, merong maliit. At sa banda naman dito ay ganun din, malaki at maliit. So pwedeng man-made ito at kapag man-made ito, ibig sabihin ay ito'y pwedeng sign ng Yamashita Treasures at pwedeng meron malapit sa bato na ito, lalo na ang bato na ito ay may nakapatong pala na ito para siyang ulo ng hayop at merong dalawang parang guhit sa baba nito. Ay yun yung bato na merong ganito na sign. Dalawang maliit na butas at dalawang malaki. So ang malaki ay yan ang kanyang reference na merong item. At ang maliit ang nagsasabi ng distansya
So ibig sabihin ang lugar ay pwedeng merong dalawa. Kasi ito isang item, ito naman ay isang item. So pwedeng dalawang bato diyan ang merong item sa bawat harapan niya. At sinabi niyo kanina ay sa unahan nito, sa likuran ng bahay ay meron pang isang malaking bato. So doon sa malaking bato ay pwedeng ito yun. At ito yung bato na merong nakapatong na ito, ulo. So unang gawin ay hukayin ang harapan ng bato na merong ulo. Ito. So ito yan na litrato. So ang ulo ay narito. Yung ulo ng hayop ay nakaganyan. So nakatingin yan dyan. At napansin nyo ay merong ganito ang bato ito. Merong curve line sa harapan ng butas. Ito. Para siyang daluyan ng tubig, di ba? So direksyon yan. Ibig sabihin, dyan lulundag, dyan tatalon ang item. So dyan, dito na direksyon ang direksyon nitong nakaganyan, naka-curve. At kung dadaloy din ng tubig, dito rin babagsak ito na portion. So ito yung unang digging spot natin. Ito na portion ng harapan. So distansya lang ng 1 to 3 meters yan sa harapan mahukay. So ang item na yan ay pwedeng ito, kasi dalawa yung nakalagay dyan. Ang malaking bilog ay pwedeng ang bato, ang maliit na bilog ay pwedeng ang nakabaon na treasure. So sa ganitong pattern ito, ibig sabihin ay merong isang item diyan. At itong pangalawa naman na pattern ito ay nagsasabi na bato tsaka item. So ibig sabihin ito yung pangalawang item. Ito yung number 2 at ito yung number 1. Ayan, so kung i-drawing natin yan, yung dalawang item na yan, gagawa tayo ng isa pang ito, gagawa tayo dito ng drawing para ma-picture out natin ang paraan ng paghanap. Okay, kung tingnan nyo ito ay parang hindi maganda na sign, di ba? Pero kapag kilatisin mong mabuti, bakit ganito ang pattern, ganyan. Paulit-ulit siya na pattern. Merong malaki. Ito yung reference, ito yung bato. So ibig sabihin dalawang bato. And then item ito at distansya. Ibig sabihin dalawang item. Okay, so ito na. Ito na ang aking analysis. Diba meron kang bahay dito. So ito yung bahay mo. And then meron siyang highway sa harapan. Ayun, merong malaking bato rito. Tinuro mo kanina, malaking bato. At narito yung marker na nakita mo. Ito yung bato na may marka na dalawang malaking butas. At ito yung ulo na nakapatong, yung parang ulo na bato. At dito na yung marka. Malaki, maliit. Maliit, malaki. At dito ang bato ay merong ganyan, di ba? Meron siyang parang daluyan ng tubig ito. Ito yun, no? Yung parang daluyan ng tubig.
Ayan. Malaking butas, maliit na butas, maliit na butas, malaking butas. Ngayon itong maliit na butas, kung tusukin nyo yan at paganyan yan ang nakaslant, papunta rito ang butas ay slanting. Halimbawa ay 2 inches yan ang lalim at nakaganyan, slant. Ibig sabihin dito ang direksyon yan. Kapag itong isang maliit naman na butas ay nakaganon, ibig sabihin ay dito ang direksyon. So, ibig sabihin ito, itong malaking bato dito kapag may marka yan na ganito rin, na malaking butas at maliit na butas. So, ibig sabihin ng malaking bato na ito ay may item sa kanyang harapan. So, ang hukay dito ay 1 to 3 meters in front sa kanya. Katulad din dito, ito 1 to 3 meters sa front. At kung ikonekta natin yan, di ba? Ito na yung kahulugan ng malaking butas, maliit na butas, maliit na butas at malaking butas. So ito yung bato na ito ang sinasabi at ito naman yung bato na ito ang kanyang symbol. Ibig sabihin ito ay stone marker or stone map. So saan ba dyan ang ating ang ating item? So ito yan, i-align nyo lang itong bato na ito, itong dalawa. At kapag nakalinya na yan, ay ukayin nyo na ang 1, 2, 3 meters. Test dig lang yan. So dito rin 1, 2, 3 meters. Yung dot kasi na yan ay pwedeng 1 meter lang yan, itong maliit na dot, at pwede siyang 3 meters kasi maliit lang siya. Okay, so ganyan yan. So ibig sabihin ay pwedeng merong dalawang item sa marker na ito. So ito yung una. Ito lang ang unahin natin dito, una. Itong pangalawang digging spot. Okay, pero ang malaking porsyento dito ay sa harapan nitong bato na ito. Bakit ko nasabi na sa harapan? Dahil sa narito ang ito na bato. Ito yung parang ulo na may dalawang guhit na nagaganyan at yan ay nakaharap dito. At itong butas at may ganito, may parang daluyan ng tubig. Okay, kulayan natin ng green. So ito yung daluyan ng tubig na ganyan. Ito yung butas ay pwedeng dito lang talaga sa harapan niya. So yun yung 1 meter or 3 meters. So test dig kayo diyan sa harapan mismo ng bato na yan. Okay, kapag may nakita kayo diyang dead old tree, patay na kahoy na centennial na malapit sa kanya, 7 to 9 meters ang layo ng mga kahoy na yan. 9 meters. Kung mayroong putol diyan na dead old tree, so ibig sabihin ay legit ito na marker. So halimbawa mayroong kahoy dito na sa panahon ngayon ay putol na, o mayroong history ng kahoy diyan na naputol na malaki na panahon pa ng giyera, so pwedeng legit talaga ito na site diyan. Lalo na kapag sa likuran ng kahoy ay mayroong creek. Sabihin natin mayroong creek diyan sa likuran, so okay na ang triangulation. Creek, kahoy at bato, kompleto na ang triangulation of markers. So pwedeng merong
treasure ang lugar nyo. Ang importante lang, nalaman natin na man-made ang butas na ito. Man-made siya kasi ang pattern ay paulit-ulit. Okay, so hindi natin masabi ang swerte ng tao. Kaya sabihin man natin na man-made ito or nature, ay try lang natin kasi nandyan yan sa bakuran nyo. Libre kayong maghukay, pinakita na sa inyo, so pwedeng itry nyo ang swerte. Mayroong ng iba dyan ay nakapulot lang, di ba? Bigla na lang nag-landslide ang gilid ng bundok at nakapulot sila. Hindi sila naghukay. Kaya ang swerte ng tao ay pagulong-gulong. Pwedeng meron ka ngayon, pwedeng wala. Pwedeng ibigay sa'yo, pwedeng hindi. Ganyan lang talaga ang swerte. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga katiyats. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para sa mga ganitong video. God bless us all at paalam.